Tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente kung saan niya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito? Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte ang di umano'y pagkakadawit ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa isang kaso ng drug overdose sa Amerika. Ayon sa pangalawang Pangulo, makikita umano ang pangalan ng unang ginang sa police report na may kaugnayan sa nasabing insidente. Dagdag pa ni VP Sara, ginamit ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isyu na kinasasangkutan ng unang ginang. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nila hinila, hinimnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Mariin namang itinanggi ng Malacanang ang pahayag ng Vice Presidente. Buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na nasa bansa na ang First Lady bago pa man inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. March 11 po, nang naaresto o dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Paano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Dagdag pa ni Yusek Castro, malinaw na fake news ang pinalalabas ni VP Duterte dahil wala umanong basihan ang mga akusasyon ng pangalawang Pangulo. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente kung saan niya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito?